Reading mo, Virgo. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This is a general reading. Kayo nang bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, Queen of Pentacles. Ang nasa-sense ko na energy mo, andun yung pinag-iisipan mo kung saan mo pwedeng mag-invest or maglagay ng panahon, oras, effort na makukuha mo kung ano yung gusto mong maibalik sa'yo. Some of you pwedeng andun yung iniisip mong mag-invest na maipalago yung kaperahan mo o yung hanap buhay mo. O pwedeng business. Ang mensahe ng card mo, nagkaroon ng end na yung cycle na sa nakaraan and may papasok na new cycle para sa'yo. And nakikita ko dito na nagkakaroon na ng peace and harmony. Alam mo kung ano yung makakabuti para sa'yo at doon sa mga taong mahal mo. Some of you pwedeng may marriage na involved. Nakikita ko na may darating dito na teamwork or collaboration and gagawin mo yung makakaya mo doon to build yung pwedeng community and magtulungan doon sa mga gusto nyo na magawa or may ayos. Unti-unti mo naman na nalagpasan yung mga pinagdaanan mo. Some of you may darating na bago mong tatahaking landas dito. And you need to be ready for that. And nakikita ko naman dito, nag-heal ka na at gusto mo nang kalimutan yung mga nangyari sa buhay mo na masakit sa nakaraan. May new ideas na binibigay sa'yo, some of you, clarity, and meron ding communication na darating. Nagkaroon ng pagtatalo, hindi nagkasundo, you feel struggle dun sa passion na to. At feeling mo, iniwan ka, hindi man lang nagsabi, nagpaalam, and nalungkot ka ng sobra-sobra. Clarify natin Wheel of Fortune. The Magician and Justice. Nakita ko na andun yung ginagawa mo lahat na makaya mo to balance yung mga dumarating ngayon sa buhay mo. Some of you nagkakaroon na ng clarity dito dun sa mga pinaghirapan mo rin or pinagdaanan mo sa nakaraan. Clarify natin 3 of Pentacles. 4 of Pentacles and King of Swords. Nakikita ko na itong person na to hindi pa rin niya makalimutan yung mga nangyari. And ngayon, nandun siya sa point na nagdesisyon siya, pinag-iisipan niyang mabuti kung paano niya maayos yung mga nagawa niya. Clarify natin ang 6 of Swords. 7 of Cups and Knight of Pentacles. May mga kailangan ka ditong ayusin, pagdesisyonan, and harapin. Mas gusto mong pagtuunan ngayon ng attention, yung iyong financial or yung career mo or pwedeng trabaho. Clarify natin ang 5 of Wands, 3 of Cups and 6 of Cups. Yung past person mo, gusto niya makipagkita, makipag-ayos. Doon, nandun siya sa point na nag-struggle pa rin siya na gawin yun. And nararamdaman niya na marami siyang kakompetensya. Clarify natin ang The Hierophant, The Chariot, and Ace of Swords.
Marami kang natutunan sa mga nangyari sa buhay mo. Ngayon, nare-realize mo na lahat kung ano yung makakabuti para sa'yo at kung ano yung dapat mong gawin. Clarify natin the Fool. Some of you may parating dito na marriage or communication. The Fool and the High Priestess. Alamin mo sa sarili mo kung ano yung mga idea na binibigay sa'yo na pwedeng makatulong sa'yo sa bago mong tatahakin. And nararamdaman mo naman kung ano yung mga darating sa'yo. Andun yung malakas yung intuition mo. You need to listen lang dun sa inner divine mo. And ma-overcome mo din yung mga pagsubok na yan. Clarify natin ang Ace of Swords. Queen of Cups and Three of Wands. May hinihintay ka dito. Some of you may gusto kang puntahan o pwedeng may travel, pwedeng nasa malayo. Nakikita ko na very emotional ka right now. Though may mga clarity na dumarating sa'yo. Clarify natin ang Five of Pentacles. King of Wands and Eight of Pentacles. Nandun yung passion mo sa mga pangarap mo, sa pera mo na mapaunlad, na marami kang naranasan sa buhay mo na hirap, kaya gagawin mo na yung paraan na gusto mo para mapaunlad yung pamumuhay mo at magkaroon ng stability dun sa financial. Some of you, itong taon na to, gagawin niya lahat yung kaya niya dahil gusto niyang maipakita sa'yo yung kanyang passion. Nandun siya sa point na sobrang nalulungkot siya dahil feeling niya iniwan siya. Kumbaga malaki yung nawala sa kanya and andun yung nalungkot siya ng sobra-sobra sa mga nangyari and gagawin niya yung makakaya niya to show yung passion na gusto niya sa'yo. Alamin natin kung ano mensahe ng yung gabay. Entrepreneur. Self-employment suits your disposition and intentions. Working for yourself allows you to better follow your intuition and divine guidance. We are your co-workers and teammates who remain loyally by your side to ensure your success in all ways. Ang mensahe ng yung gabay na nandyan lang yung gabay mo to help you and guide you. Basta magdasal ka lang palagi para matupad mo yung mga pangarap mo. And magpakatatag ka lang sa mga pagsubok na dumarating sa buhay mo. Kumunik ka lang sa kanila every time na kailangan mo sila dahil sila yung pinaka-loyal and responsible na gabay or yung Diyos Ama na nandyan lang para gabayan ka ng tama sa mga desisyon mo. Basta huwag kang magsasawa, huwag kang mapapagod na ipagpatuloy kung ano yung mga goal mo or pangarap mo sa buhay. And kung ano man yung gusto mong mangyari sa buhay mo, i-achieve mo lang or gawan mo ng paraan na makakaya mo as long na alam mo makakabuti yun para sa'yo at dun sa mga taong mahal mo, pag sumikapan mo lang. At huwag kang magsasawa na magdasal. At itong yung reading, Virgo, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.